think ito na yung mga pila ng mga free shuttle buses. Natin kung saan tayo pipila. Una nating pupuntahan. France, Venetian, may Parisians, Londoner, baging Londoner, wala pa yun. So may mga nakasulat na free shuttle buses dyan. Going to Hotel Lisboa. Pero alam ko may transfer pang isa. So hindi pa ata didiretso. So scout na lang natin kung saan yun. So yun. Hintayin lang natin yung definition. Doon muna tayo. Yung free shuttle ba? Grabe, ibang-iba na itsura ng Macau ngayon. Ganda ng building na yon, may butas pa sa gitna. Wow. The Venetian. 感谢乘坐金光船商务品，祝您旅途愉快。刚才学了吧？ Nandito tayo sa ating first stopover, ang The Venetian. So pasukin muna natin, tignan natin kung anong nasa loob. So natin makikita mga shop. So yan, may mga signages naman kung yung mga location sa mga pupuntahan nyo. Nandito na tayo sa gitna ng The Venetian. Kung nakikita nyo, hindi siya maaraw kasi man-made actually yung nasa taas niya. So, punta natin yung bridge para makita nyo. May Starbucks dito na parang concept store lang siya. Wala siyang coffee shop. Hindi siya coffee shop, kumbaga binibenta lang nila yung mga merch. So check natin ano yung mga nasa loob. So may mga coffee mugs, may mga tumblers. Isa sa mga photo spot pala to. Ito naman yung gitna ng The Parisian. So kung maalala nyo kanina, yung gitna ng The Venetian naman is yung Grand Canal. So meron din silang artificial na sky. Cool, oh.
So sa gitna niya, meron din may mga bilihan din ng pagkain. So may free show sila dito. Nood muna tayo. Ang cool. Sa labas na tayo. At ito na yung Eiffel Tower. So, dyan lang tayo ng galing. Dyan yung hotel entrance, sumabas lang. Tapos, ayan. So, kinukuhanan ko yung Eiffel Tower on different perspective. Isang buong family, Filipino family doon. Nakakatuwa kasi very supportive yung mother siguro nila. Pinipicture niya isa-isa yung mga kasama niya. Mula sa mga anak, sa apo, siguro may mga kumare din siyang kasama. Ang cute lang. Ang cute lang nilang tignan. So yun na nga, nasarap na tayo ng Eiffel Tower dito sa The Parisian. Grabe, napaka-nostalgic pa rin yung feeling ko pag nandito ko sa kanya. Soon, mapupuntahan ko yung original at yung totoong Eiffel Tower in God's perfect timing. Grabe. Ganda, di ba? So enjoy the view. Ito yung view ko sa harap. Nakikita nyo doon na parang boat, yun yung Hotel Lisboa. Kasi siya yung kakaiba yung shape ng lahat. Ayan, madadaanan din pala natin dito yung Macau Tower. Actually part yan sa itinerary. Kaso mukhang di natin mapupuntahan since yung ferry ride natin is 6 p.m. So most likely kailangan tayong umalis doon ng mga 5:30 na the most para umabot tayo. May ticket naman na tayo so didiretso na tayo doon. So pag hindi niyo naman pala gusto pumunta doon sa The Venetian or The Parisian, pwede na kayong dumiretso sa Grand Lisboa. Meron ding free shuttle bus doon. Mas malapit na siya sa Senado Square sa kayong The Ruin. So pwede nang lakarin papunta doon. So next stopover natin is The Ruin by St. Paul. Lalakad-lakad lang tayo. Actually maganda yung weather niya para maglakad. Hindi ka pagpapawisan kasi malamig-lamig. So may mga signages din siya. Largo do Senado, Senado Square, pag ano.
Lakad-lakad lang dito sa Senado Square. Bang hinahanap natin yung the ruins. Pero pwede na kumain pala dito. Ayan, may nakalagay dyan. Ruinas de St. Paul. Ruins of St. Paul. So, diretso lang tayo daw. May mga shops na dito. Merong Nature Republic. Merong Lush. May pharmacy. Adidas. May The Body Shop. May Dr. Kong din. So yan, may mga free taste sila dito ng mga beef jerky. Yummy! Thank you. Yan, we've reached the ruins. Finally, dumating na rin tayo dito. Pero under renovation pa rin siya. Punta tayo doon. Hanap tayo ng spot para makapag-picture tayo. So, nandito na nga tayo sa The Ruins by St. Paul. Upo muna tayo dito. Magpi-people watching muna tayo. Sarap din kasi ng hangin eh. Saka, dami nating nilakad kanina dun sa mga casino and hotel. Yeah, upo-upo muna tayo dito. Ay, pahinga. Sarap lang talaga ng hangin dito. Sarap din talaga magpahinga. Upo-upo. By the way, kanina may lumalapit sa aking
Pilipino. Parang siguro mag-aalok ng pagkain. Tapos hindi ko siya pinapansin. Kasi nga, kumukuha ako ng clips ko paakyat dito sa The Ruins. Tapos biglang, ewan ko, siya ata yun na parang sinabi ni Snabero ako. Kuya, kung nanonood ka man, hindi po ako Snabero. Busy lang po ako sa pagkukuha ng clips. Pasensya na po. Oh, yan naman yung harap ko. Daming tao. Kung nakikita nyo, ayun yung Senado Square. So dito naman yung sa dulo ng Senado Square, nandun naman yung The Ruins. So marami din talaga dito nagpapapicture, naupo lang, nagpapahinga lang. Yung iba naglalakad, naghahanap ng makakainan. So isa tayo sa mga nakaupo lang at nagpapahinga. Pero maya-maya maglalakad na rin tayo. Let's enjoy the view muna ng mga tao. People watching ba?
ito pala yung nasa likod ng The Ruins. Bali, may likod. Tapos dyan, parang may museum dyan. Bababa ka. Na makikita kang mga relics at mga saints sa baba niya. So pasok ka lang doon. Tapos exit naman doon sa kabila. So siguro 2 to 3 minutes matatapos mo yun. So baba na tayo para magkita tayo ng pagkain. So nag-order na ako ng isang Portuguese egg tart dito sa shop na to. Wala siyang English translation so hindi ko na alam. Pero malapit siya dito sa Senado Square. Nag-order ako ng isang Portuguese egg tart. So, tignan natin. Ito. So nakuha pala ako. Although may water ako pero nakikrave ako ng milk tea. So order ako dito sa Koi. Order ako ng drinks dyan. So yun yung in-order ko. Golden Bubble Milk Tea. Wait lang natin. Yeah. Thank you. Ito na yung order natin na drinks. Golden Bubble Milk Tea. Butikman natin. Ito pala ako nag-order. Sa Koi. Hindi siya ganun katamis. Kasi matamis na rin kanina yung unang kinain ko. Wala. Is it good? So yun, try naman natin yung chocolate flavored egg waffle. Supposedly ang orderin ko yung original flavored na egg waffle. Kaso, nauna ko na nasabi na gawa na nila. So, ayun, dinuluto nila yung sa akin. Yung sa loob. Yan yung order. 35 MOP yung aking binayad. So, wait lang natin yung aking order. Tapos tikman natin.
Meron akong chocolate egg waffle. Buwan natin. Mainit-init pa siya. Order din pala ako nitong yan, yung pinball na yan. So nag-order pala ako ng Fiend Bowl. 28 MOP siya. So sabaw siya. Tikman natin siya kung anong lasa niya. Yung mas ma-distinguish yung lasa niya. Pero yung sabaw naman niya ay thick. Tapos may konting noodle. Tapos may mushrooms ang kasama. So parang may itlog din. I'm not sure. Pero perfect na siya sa malamig na weather. So Fiend Bowl pala. Dito lang din siya sa may Senado Square. Malapit dun sa exit na. So kain muna tayo. Beef. Beef. Beef siya. Sir, ito beef. Try mo. Sarap. Marami na ito, bro. Beef. Ito po, explain ko lang sir ha. Siya, Tama kita, ha? tumatagal po siya ng 1 to 2 months kahit wala siya sa ref. Okay. Tapos pag i-ref niyo po siya, aabutin siya ng 4 to 6 months nung nasa ref siya, sir. Sir, yung nakikita niyong price is 138 po, kalahating kilo na po yan. Ito sir, try mo, chicken. Kalahating kilo na po siya. Kung sinasabi niyo naman na madami, masyadong madami, huwag po kayo magkalala kasi naka-vacuum seal po tayo. Yung vacuum seal po, pwede niyo siyang i-close ulit, pwede niyo siyang i-close and i-open ulit. Kumbaga, ang kalahating kilo po, ganito na tumutumbas. Dalawang ganito. Isa po, Bibili ako kayo na kuya. Yo! Nakapag-subscribe sila sa akin. ito po, Lechon Macau. Lechon maka. May trivia daw si kuya. May trivia daw si kuya. Small fact po ha. Nung si Hitler po at saka mga German troops ay nakikipaggera, ito ang pagkain nila. Kasi tumatagal siya ng ilang months sa ref. Nang wala sa ref, pag malamig ang klima, kalahating taon. Yun lang, small pack guys. Kung gusto nyo, dito lang kami sa St. Louis of St. Paul, bumili lang kayo. Sige, punta kay kuya. Ang pangalan mo kuya? Ang Kuya, ano pangalan mo? Bado. Bado, sorry. Sige kuya.